Alam niyo, tama kayo. Nung in-upload ko yung unang video, hindi ko nalagyan ng price. Kaya eto, balik tayo ulit dito sa Moto Market. So, ayun, hindi lang presyo yung kasama ko dito sa vlog. Siyempre, pati na rin kung para kanino ba yung different budget ranges ng mga item dito. So, yun. Tara! Kung bago ka sa channel, hi, ako si Jerry and welcome sa isa sa pinakamalaking Moto Market branch sa Pilipinas. Ayun, para hindi sobrang haba ng video na ito, hatiin natin ito sa mga segment tulad ng helmet, jacket, riding pants, tsaka sa mga gloves and riding shoes. Tapos, each segment, magbibigay tayo ng iba't ibang pricing range from budget, mid-tier, hanggang sa mga premium ones. Simulan natin sa helmet. Okay, meron tayong studs, SMK, at Ryo na mga pagpipilian. At syempre, itong mga LS2 helmets. If you go off-road, meron ditong O'Neill. Niline up ko dito yung mga personal picks ko as part of the budget pricing tier. So this one is the Studs Trooper Sports. This is only 2,690 pesos. And this is a sporty design helmet. Meron na tayo nito, nakita nyo nito. Ito yung ginamit ko sa Takadang. And this one is the Studs. Then na Helios. This is shark blue. Meron din tayo na ito. Kita, this is around 2,890 pesos lang. Ito, ginamit ko to nung nag-Bajaj launch, yung nag-test ride tayo nung bagong Dominar and yung NS400. And this one is from LS2, priced at around 3,490. Ito yung bago na Rapid 2. Ayan, sporty helmet din siya. This is an everyday helmet from LS2. This one is a classic one. Special pick ko to. Ang ganda kasi ng color nyo. Tingnan mo, at around 4,190 lang. This is from Ryo. And marami rin silang ibang klaseng types of helmet from Ryo. Pero this one is may personal pick nga. Kasi classic yung looking niya. And 4,190 lang. Marami pang choices from these brands na nandyan. Pero mahirap naman siya isa-isayin. Pero at least you get to know yung mga price range ng mga ito. Tigdanan na natin lahat ng mga klase ng helmets dito. Mabilisan lang. This is the LS2 Classy. Ang price niya is 4,690. And this one, Spitfire, 3,990. Ito yung Airflow, yung jet helmet, around 2,990 lang siya. So yan, kung mahilig kayo sa mga half-face helmet. And then, meron na akong nakita dito Pumuha ako ng attention ko. Ang ganda kasi ng design niya. Ito yung LS2 Storm. Medyo mid-tier na to. If you have 8,690 to spare. Ang ganda ng itsura niya. Tingnan mo naman. Laban na siya sa mga almost premium looking na to para sa akin. Siguro. And masarap din to siguro isuot. Then meron yung iba't ibang color ng LS2 Storm. May black and white, gray, and then may mga graphics version din siya. And then Rapid 3. Ito yung bagong Rapid 3, 4,490. Yan, ito yung mga colorway niya. Ang ganda ng mga design niya, may mga pambabae din. And then meron ding monocolors. Ay, hindi. Meron siyang gradient. Ganda LS Stream 2, Stream 2, Stream 2 is around 4,690. Nagkamali pala ako kanina. Pero yun nga, pasok pa rin siya dun sa budget tier yung Rapid 2 na nilagay ko. Pero may bago na pala, Rapid 3. And then, punta naman tayo dito sa mga unusual, yung mga all-in-one helmet. Meron dito LS2 Advant 2. Pang mid-tier na to, around 14,990. Then, meron siyang white version. And alam ko, meron tong carbon. Ayan, this is the Advant X. This is pang medyo premium na to. This is around 22,990. Ayan. Ayan, kung curious kayo, ano itsura nung Advant ng LS2 pag sinuot? Ito, try natin. Ito yung ang tawag ito is flip back helmet. Kasi pwede siya all the way. Ayan, may mga iba't iba siyang modes. Here you go with the full face. Yan, pag naka half face. Then flip back. Kasi yung pinakamuso niya is mapupunta siya hanggang sa likod. Hindi siya yung mga modular na
na ganito. So yan, you have the half face and we go on full touring, full face siya. And then yan, ito yung itsura niya pag suot mo. This is LS2 Advan. 2. Before we proceed, kung gusto niyo naman ng medyo adventure style yung mga rides nyo, ito, meron yung LS2 na Pioneer 2. This is adventure style helmet. Full face siya. And then, dual visor. And it's dual visor siya. And it's around, magkano to? This is, walang price. 7,990 siya. Ito yung isa niyang colorway. Ganda, di ba? Kung trip mo yung mga adventure rides, tamang-tama itong helmet sa'yo. So tara! If you have the budget naman to go on the next level from budget to mid-tier, ito yung mga special picks ko. Ito sila. Ayan, Scorpion Exo Cover 2, Scorpion Exo Adventure, pero this one is modular. Scorpion Exo Full Face Touring 530 Air, and itong Nolan N66. Ayun, nakakatuwa itong Scorpion na Cover 2. Kung gusto mo yung mga kakaibang helmet, ito parang pang Terminator, Judge Dredd yung pormahan nito. Natatanggal yung pinaanguso nito. Teka, samplein natin. Anyway, kumuha ako ng ibang size. So ito yung cover 2. Ito yung pang mga cruiser eh. Yung natatanggal yung uso nito eh. Yan, yun lang siya. Pagkapilot yan dito. And ayan, half face na siya. Bagay na bagay ito. Para saan ba itong helmet na to? Sa mga naka-cruiser. Diba? Pero anyway, bagay ito kung gusto mong may character ka sa riding, no? Medyo maangas ka. Perfect tong helmet sa'yo. And then, pag gusto mo lang ulit mag full face, ibabalik mo na lang yan. Pero ngayon, hindi ko mabalik. Pero ang ganda niya, ano? Bagay naman, di ba? Ayan, if you're into classic cruiser style rides, maganda tong helmet na to. This is 12,490 pesos. Ayun, kung adventure riding yung trip mo, pero at the same time, ayaw mo ng sobrang init na helmet, ito yung piliin mo. Dahil, modular din siya. Ayan. Ito na yung pinaka-visor. Ito yung lens niya. Ayan. Ang ganda rin ng itsura niya. This is how it looks pag suot mo siya. And then, surprisingly, para sa isang modular, magaan siya. Impression nito, ADX2 from Scorpion is around 12,490 din. Gawin nito Ito yung Exo 530 Air, also from Scorpion. Ayan, ang ganda ng itsura niya, ang ganda ng graphics niya. Golden green. Ngayon ako nakakita ng color combination na golden green, pero yun, kung marami ka namang extra pera Wow! Ang comfortable ng kanyang inner liner. Tama lang sa presyo niya. So this is from Scorpion 530 Air. Where's the mechanism? Andito. Yan. So yan, if you want faster touring na komportable, kung yun yung mga trip mo, Exo 530 Air, yung para sa'yo. Sporty din siya. So yun nga. Sports touring. Bagay itong helmet na to. Ganda tingnan mo yung detalye yan. Yan. Yes, ganda. Last but not the least, personal pick ko, itong Nolan N60.6. Sporty din siya. Tingnan mo naman kung gaano katulis yan. So yun nga, if you're into sporty touring, riding, bagay sa inyo tong helmet na to. Kaya kung gusto to, dahil ang sleek lang niya, liit lang niya. And pag sinuot mo, ang ganda ng profile niya sa ulo. And look at that. Ang ganda niya. Ito, bagay ito talaga pag ka. Mga pang-formang rides. Alam mo yun. Kasi premium brand talaga itong Nolan. Meron itong mas mahal na counterpart, pero sinama ko siya dito sa mid-tier dahil this is only around 14,990 pesos. You can have a sporty looking, neat and clean helmet from Nolan. Bago ko makalimutan, itong 530 Air pala is
13,990. Ayun, if you have all the budget in the world, if you wanna go all in, ito yung mga premium tier picks ko dito sa Moto Market. So, simulan natin sa Nolan. This is the Nolan X804 RS X Series. This is around 39,990. Presyo pa lang, nabubulol na ako. Pero mamaya na natin i-fit. This is a Schubert helmet. This is the Explorer. E2 Explorer. Ayan siya. And this is priced at around 48,990 pesos. Siyempre, pag sinabing Moto Market, Shoei yan. So, this is the X15 Marquez Holy na graphics version. This is around 46,990 pesos. Kung racing enthusiast ka, syempre mag-AGB ka na. Dahil ito yung Pista GPRR. And it's priced around 84,990. So yun, dahil hindi naman tayo bibili nito right now, at least magkakaroon tayo ng chance to fit these lovely helmets. So tara. So this is the Nolan X804 RS. Grabe yan, napakagaang nito. Carbon kasi to. Wow, parang may sopa sa ulo. Ayan, this is how it looks when you wear it. Ang ganda niya. Ito yung sa side. And then when you, at the back, ito yung itsura niya. Appreciate lang natin muna habang suot tong helmet. Oh, grabe. Ang sarap sa ulo. Anyway, let's move on to the Schubert E2. Ano bang feeling ng makapagsuot ng isang Schubert? This one is the E2 Explorer. So, ito yung feeling and looks pag nakapagsuot ka ng isa sa pinakamahal na helmet sa buong mundo. This is a Schubert helmet. Hindi ko ma-explain kung bakit dahil di ako the right person, pero this is my experience on wearing it. Ayan, mahal niya. Anyway. Ayan. If you're a big gun, bumili ka ng Schubert. Grabe. Hindi ko nga alam kung pwede itong i-fit eh. Pero finish-fit ko na ngayon. Okay, the Shoei Marquez. Ha! Wow! This is how it looks. And iba rin talaga yung feeling ng mga Shoei, no? Parang walang suot na helmet. Wala siyang pain point sa mga mukha. Ganyan. Pero yan. Ganda niya, oh. Look at the details. Anyway, Shoei X15. Last but not the least, ito yung 84,990 na helmet. 85k almost. This is full carbon. Sporty look. Made in Italy. Meron ng hydration system nakasali. Double D ring. And all the racing specs na Wow! So pa to, parang wala ding helmet. Sagaan. Racing helmet to, so walang levels yung harap, yung visor niya. Wala siyang levels. It's either open o close, fully close. Kung racer ka, you would spend this money on a helmet. So yan. Pero kung enthusiast ka, you have a lot of money, bilhin mo na to. Tara, punta naman tayo sa jacket section. Okay, so dako naman tayo sa mga riding jackets. So, entry level, budget friendly, mid-tier, tsaka yung mga premium jackets. Pero sa sobrang dami ng pagpipilian dito, baka abutin na tayo hanggang gabi. So, pipili na lang ako ng mga personal picks ko. Gaya netong jacket from Komine. This is the JK187. Half mesh. Kaya, fully protected ka sa air dito, pero may airflow ka pa rin. At the same time, malamig siya. Kahit alam niyo naman tag-ulan ngayon, pero mainit pa rin naman talaga pag hindi umuulan na mga part of the day when you go out on a ride. Although this is a summer riding jacket, pero fit pa rin siya dito sa season natin dahil magre-raincoat ka rin naman and then magli-layering ka under your jacket. So may mga damit ka pa niyan and then you have
you will wear your rain gear. Kaya okay pa rin siya kahit ito yung bilin ko during this season. So yan, I like this one. Ang price nito is around 6,990 pesos. You get a full padded jacket. Maganda yung protection niya, may chest protector ka. You have the back protector. Ito yung mga staples. You have the shoulder and elbow protector. And at the same time, malamig siyang suotin. Okay, another choice for the budget and entry-level jackets. Siyempre, meron din yung LS2. This one is the Bolton Air. Man, meron ako nito, pero yung all black. Pero ang ganda ng may mga bagong colorway sila. Dark green and you have the white accents. And ito naman yung the blue one. And this is around 6,490 pesos. You get this kind of jacket. Kompleto to. Meron tong pang-ulan sa loob. And pwede rin siyang pang-insulate kung nasa malamig ka naman na lugar. Ayun, as seen dun sa yung video natin sa Bakun, yan yung gamit ko, itong LS2 Bolton. Gonna go stylish, meron mga Taichi na mga jacket. This is around 9,990. Ayun, yung mga unconventional na mga riding jackets. Ang ganda ng mga design cues ng Taichi din. Kakaiba din siya. Ayan, and also this one, yun, yung mga mukha lang siyang casual. Pero, tulad nito, this is the quick dry parka. 10,990. Hindi mo kasi siya akalaing pang motor, pero this is for riding. Yan, yung mga style ng Taichi. Mukha lang siyang slick. Mukha kang hindi magmumotor, pero pang motor siya. So yun, hindi na mahirapan mag-explain. If you have a mid-tier budget from helmet down to the riding shoes, ayun, sa helmet, you have the SMK Titan, which is priced around 10,990. This is a carbon helmet. And then yung jacket of choice is this Exxon Pulsion Air. This is priced at around 13,990. So yan, ay yung itsura niya. And on to the riding pants, you have this. Ganda oh. X Ionix A pants. This is priced at around 8,490. And then yung shoes, which I also have, this one, yung Snake waterproof shoes from Exxon, priced at around, wait lang, nakalimutan ko yung presyo niya. Around 8,000 din to eh. Yung price niya is, ayun nga, 8,490. Yun nga, if you go all in and gusto mo ng premium look, and you have a premium budget, ito siya. If you wanna go all in, this is how it looks. And tignan natin yung mga prices. Siguro itong helmet, palitan na lang natin this one with AGB Pista GPRR, which is priced at around 84,990. Palit natin dito. And then yung jacket of choice, this is the Dynesis Super Sprint. Yung Airtex jacket nila, priced at around 15,990. And you have this sleek and multifunctional na pants. This is the Drake 2 Airtex pants, which is priced at around 17,990. And itong shoes na to, which is at around 11,990. This is how you look. Yun, punta naman tayo if you wanna go mid-tier to premium side of things dito sa mga riding jacket. We have Revit and Macna over there. So, tingnan natin yung mga presyo niya. So, this one is the Revit Eclipse 2. Price at around 8,990. You have two color option. Ito, iba rin siya, no? This is jacket figure 2. Black olive naman yung color nito. And this is the price at around 9,490. And ito yung maraming choices ng Revit jackets. All Revit in different riding styles. So, yan. This is mga casual riding, everyday riding. You have this one at around 11,990. You wanna go on racing naman, this is a full suit from
Revit, this is at around 49,990. Yung adventure enthusiast dyan, if you have the budget, this is the Revit Sand 5 waterproof jacket, H2O siya. So, price at around 27,490. And yung mga gloves choices, another full suit. This is at around 54,990. Ayan ang itsura niya. Racing gloves, this is at around 5,490. So then, kaiba lang siya ng colorway. And this one, 5,490 din. Ito yung medyo, ang ganda na ito Ganda nung design nyo. Black and gold. This is the Ultrax gloves, 6,490. And meron din reach this is a women's jacket. This was 7,490. Ayan, mas sleek looking. And itong isang brand na to, medyo hindi pa familiar sa kanila. Pero meron to dito sa Moto Market. This is the Helvic. Ayan, iba-iba din yung style niya. Ayan, tingnan mo to. Para siyang casual looking, pero this is a motorcycle apparel. Riding gear siya. Tulad na itong jacket na to. Ayan siya. 6,490. Sweatshirt. Pero may mga paddings din siya sa loob. And then, meron din silang adventure style na mga apparels. Like this one. This is the Maestrale jacket collection. This is 14,990, no? Ganda niya, no? If you wanna go on, mga adventure style na mga rides, pwede mo siyang ilagay as one of your choice. If you wanna go off-road, dito din. For the gloves, as low as 1,350, meron dito. This is an O'Neill. Yan yung mga off-road, mga motocross riding gloves, and all the way up to here. Puro off-road. And then you have the goggles. Ito, tulad nito, 100% goggles, 4,990. And meron din dito mga dirt enduro boots, mga MX. This is 13,490. Yan, kung mga hardcore motocross or hardcore enduro yung mga trip nyo, off-road riding, meron din. If you're going onto the trails, yan, meron dito mga hydration pack from USWEEK, iba't iba, and Mystery Ranch, iba't ibang choices nandito, iba't ibang price range. Ito yung mga hydration pack. This is 7,990 for this one. Gusto mo pwede rin to pang running, alam ko pang mga active lifestyle. This is 8,490 Outlander Moto 9 liters. Yan siya. And this one, Outlander Moto din. Ito naman yung 4 liter version, 6,990 siya. Ang daming pagpipilian. Trip mo yung mga casual looking, meron din dito. Ang dami siya. So, tignan natin yung price. Start tayo dito sa isang Komine pants. This is priced at around 3,490. So, jeans type siya. So, alam niyo naman kung ano yung itsura ng jeans. Yan, parang ganyan. Yung adventure pants nila. X-Master, 9,990. So, yan. Ito yung itsura niya. If you want, mga touring yung trip nyo, ito, bagay na pants to. Pang all season siya, may liner din siya sa loob kung sobrang lamig ng pupuntahan mo. And removable yung liner niya. Again, this is X-Master Man pants from LS2. Gusto nyo ng mga casual looking, pero this is a riding pants din, no? Pero smooth and soft yung ganyang material. From Taichi, this is quick dry cargo pants. And price niya is around 8,990. Pero ang ganda niya, parang siyang pang Uniqlo pero pang motor siya. Dumako naman tayo syempre sa almost everyone's favorite, syempre mga sapatos. Pero this time, these are all riding shoes. Kaya tignan natin. So same thing, out of this wall of shoes,
pupili na lang din ako ng personal pick ko at titignan natin yung price niya. Okay. Ito yung mga high speed, mga pang high speed, pure on a super bike, or mga naked, yung mga gusto mga ganyan. This is the Exxon Bull 2 and this one is a waterproof. Okay, yung price niya is around 10,990. Ayan, if you are into speeds, perfect yan na shoes para sa'yo. Speed motorcycles. Pero kung gusto mo naman ng mga casual lang, ito, parang pang everyday na mga shoes. We have one from LS2, Downtown Man Boot. At magkano siya? Madam, magkano to? LS2 na Downtown. So itong LS2 na boots na to, waterproof din siya. This is 5,990. So yung everyday casual shoes mo, gawin mong waterproof. Yan siya. Yung LS2 Downtown Man. Okay. Pag dito naman tayo sa mga hardcore. Ayan, ito. Parang ganda na itong isang to. This one is from Rayo. Ito yung mga in-house brand from Motoworld. Ganda niya, MX-8. Waterproof siya. Na, yun, pang dirt trail riding, autocross. So yun, this is 9,790. You have the full boot system and waterproof siya from Rayo. Ayan, one thing to mention, also from Macna. So, isa din sila sa gumagawa ng mga riding apparels na kakaiba. So, tulad na lang nitong riding jacket na nagiging backpack pagkatapos mo na siyang gamitin. By default, ito yung itsura niya. Itong jacket na to, this is the Macna Turido. Ang price niya is 10,490 pesos. Punta tayo dun sa dedicated section sa taas from AGB and Dainese. Tignan natin kasi more on the premium side of things na sila. Tara, akyat tayo. When you go up, you'll be greeted by this. Ganito, Follow the ride. Ride ang Pinas. Same as my first video, when you arrive here at the mezzanine level, makikita mo yung napakaraming riding jacket choices for the girls, for the women riders. This is the Revit 12,490. And then this one for women 10,990. Yan, from Taichi. Komine is priced at 6,690. Yan yung itsura niya. All the way up to there. At least meron kayong idea sa mga price range nung mga pangbabae na jacket. Punta na tayo sa corner na to. Ayan, dito makikita yung mga Dainese products. So, when you say Dainese, sa kanila din yung AGB, sister company din sila. Ayan, dito yung mga tulad ng helmet kanina sa baba, 84,990 yung Pista RR. Okay, so this Dainese Smart Air airbag system is priced at around 49,990. So yun, something like a classic one yung looks niya. This is the Airtex Alfama, priced at around 16,990. Yan, if you got the swag, gusto mo cool ka, yan, maganda yan. And then we also have gloves here, 3,990 for this one. All the way sa mga racing gloves, which is over here. This one is 11,690. Ito yung itsura niya. Pero pa ulit isang full suit dito na Dainese din. Ito, wala iba? Ito, 44,080 na lang. From 62,990. You can have this full suit. And then, madami kang pagpipilian. And may sizes din dito. Ayan. Ayan, pahaba lang. This is how you look. Ito na nga, pag naka-full on, premium gears ka na and premium items din yung gamit mo. All the way, AGB, Dainese, top to bottom. Ito yung itsura mo.
Before we end this episode, punta muna tayo syempre dito sa mga lagi system which is from GB. Tingnan natin yung mga prices nila. Okay, so you have the hard cases here. Ayan. And then yung mga soft case. And then yung mga aluminum panniers. And then another soft case section here. Simulan natin dito sa Matterhorn top case 7990. Alam niyo to, meron ako nito. Nakikita niyo to sa mga videos natin. And meron din siyang version na 29 liters which is 7490. So kung sa dalawa, pipili ka. Itong malaki na yung piliin mo dahil 500 peso difference lang naman siya. Mas maraming malalagay mo dito. Meron din siya ibang color if you like. And then meron silang bago dito yung Ultimo Plus top case with backrest na to 5990 lang siya. And also 37 liters siya. Yan yung itsura niya sa loob. This one is without a backrest, 4990 siya. Pero almost same lang siya. Pag gusto mo pa ng mas budget friendly, meron din sila dito from Kappa. This is a 37 liter 3990 naman yung price niya. Ito yung ano niya. Yan siya. And yeah. And then yung ibang mga choices from here, Mr. Jose. Ayan. Sobrang daming choices. Siguro pili na lang din ako ng trip ko. This one for the scooter, magkano to? This is 3990. Tunnel bag from GB. Ito yung itsura niya. So, pwede ko siyang ilagay doon sa scooter natin. Meron ding premium item si GB. Ito yung mga tracker. Dolomiti top case. 23,990. So, go full aluminum. Yan. May mga panniers din siya. At 39,800. This one. Meron ding budget version. This one. Yung plastic naman. Pannier box 23 liter. This is 9,990. And may kasama siyang lights. Yan. May ready na siya. Nakaabang na. So, ikakapit na lang. Ito yung parang bago from GB na bracket. Yung na-adjust siya. Ito pang Raider. May ibang klaseng motor. Pang click. Pero ang price niya dito for Raider 2,490. So, yan. Bago ko malimutan. Mga intercom from Sena. You have the E30, R35, and the 60S. Prices niya accordingly. E30 is 8,990. Yung R35 is alam ko nasa 12 to 13 to High-end nila, top of the line is 24,990. Pero focus muna tayo kung ano yung meron tayo dito. Yung E30. Ito yung ginamit ko nung ride sa Bacon. Kung nagbabala kayo ng pumili ng intercom and you'll be riding mostly with the group, ito yung magandang intercom para sa inyo dahil hindi na siya Bluetooth connection. Mesh connection na siya. So you don't have to do the intricate pairing mode. One click lang, connected na kayong lahat. So make sure lang na isa lang yung channel nyo. Naka-configure naman yun sa Sena app. Ayan, naka-configure naman dito. And then right now kasi E30 lang yung meron ako. Then you can do a lot of things. Pwede mo i-set dito yung channel, sensitivity, background volume, voice prompt. Pwede rin yung language niya. Pwedeng Filipino, Tagalog yung nagsasalita sa akin. Pwede mo kasing kontrolin doon kung gano'ng kahina yung music pag may nagsasalita. Pwede siya, hindi siya magkakat pag nag-intercom kayo. Kahit naka-intercom on kayo, naka-mesh intercom kayo, maririnig mo pa rin yung sound trip mo along the way. All Sena models is naka 0% interest siya up to 12 months. So, 12 months. So, imagine mo yun, 8,990 divided by 12. Magkano na lang yun, di ba? Na around, hindi ako magaling sa math, pero less than 1,000 pesos a month. So, yun. If you wanna go high-end, then dun yung 60S. And yung mid-tier, yung R35.
So yan, there you have it. Sena Intercom. Mas exploring ko pa yun next time when I have a group with me na that uses the same connection, same intercom. Thank you for coming back with me dito sa Moto Market, Pasay. So yung address nga pala nito is One Pacific by the Bay. Dito yan sa Pasay City. Kita-kits tayo sa mga susunod na ride and thank you sa feedback nyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko magagawa itong next video. So, may natututunan din ako sa inyo. At least na-improve ko yung mga videos na nire-release ko every time. So, yun. Ride safe and tara. I-ride ang Pinas.